usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maiso niya ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam, non potest esse Deuteronomium cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kun wa sa kamatuoran ni pasukan. Mohinungdan nga ang buhing kamatuoran nga si Kristo nagtukod siyang iglesia o gipasukad sa kamatuoran nga maungpong sa Dios kay si Jesus mingon pabilin sa akong mga pong kay may bawo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran makaluwas kaninyo. San Juan 8 tudling 31-32 siya maong buhing kamatuoran ang matarong og sa Proverbio 10:25 ang matarong nga patukuranan mulungtad sa walay katapusan. Usa ka pasalig sa Ginoo nga mga pong di mapakyas nga ang iyang gitukod nga kamatuoran ug haligis kamatuoran ng iyang iglesia magpadayon. Kay siya misad ako magauban kaninyo kanunay kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Nasa San Mateo 28:20. Manamusalig kita sa puong sa Dios ning atong pakigbisog pagpangita sa kaluwasan siguro na to nga makakat-on ta siyang kamatuoran. Uban ako karon di as Brad Rudy Rakasa usa ka inila sa Freedom Park o sa Plaza Independencia nga tig sangka o tig singki sa mga puong sa Dios di as Biblia. Unya mingon nga usa maning kalakiha ron mura maning nagka sumpakya ang Biblia. Ngayon si Brad Rudy lagmit ang inyong anahon na mo'y nagkasumpaki ay dili ang puhong si Diyos. Uban sa nato si Brad John Porca sa mga sirer sa Mabulo, Cebu City. Nyatong salamat sa atong gamhanang Diyos nga niatas itong tulumanon. Salamat ta sa atong Arsobispo iyang Ekselensya si Sofia Palma na daghan kay nahimo sa atong Archdiocese of Cebu. Yang natukod ang kahugpungan sa mga laiko nga kaniadto nagkatag-katag nagabuwag sa laing mga organisasyon o karon giusa ang Commission on the Laity nga gipanguluhan ni Sister Fee Barino nga mo'y nanguna to sa kamalagaron, servant leader o makugihon o malantip sa salabutan. Praise the Lord for her. O yato sang pasalamat ni Brad Dudong Limso ang atong founder o presidente sa Cebu Catholic Television Network. Nagikas pagsugod hangtod karon iyang giagak, iyang gigastuhan o gipakaylap pinagi sa iyang mga cable institutions nga musud sad ang mga programa sa Cebu Catholic Television Network. Dito maglagan mga igsoon ato na yung paminawon si Brad Rudy Rakasa nga atong kanunayng mapaminaw din sa Cebu Catholic Television Network. Brad Rudy Rakasa. Daghang salamat Badsok og maayong hapon
sa tanan natong nga televiewers, kutob sa maabot ni Mang Sibya, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, nila ni Erwin Gugong, Eddie Ramos o ni Genesis and Veronica Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon batsok, aritas kasulatan batsok, dinhi sa Panultihon 29:18. A nation without God's guidance is a nation without order. Happy are those who keeps God's law. Ang nasod nga dili giniyahan sa Dios, dili matigayon. Apan bulahan kadtong nagtuman sa balaod sa Dios. Panultihon 29:18, klaro kayo nga bulahan kadtong nagtuman sa mga balaod sa Dios ug ang nasod nga dili giniyahan sa Dios, dili matigayon. Sa Mateo 15:24, sa maayong balita Biblia, nagkanayon sab, si Jesus miingon, gipadala ako sa akong amahan, ngadto lamang sa nawalang karniro sa nasod sa Israel. Mateo 15:24, duna di ay nawalang karniro sa nasod sa Israel. Maong gipada si Jesus sa iyang amahan. Sa Deuteronomy 8:3, gibuhat sa Dios kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa paan lamang, sa pagkaon lamang, kundi sa matagpulong sa Ginoo. Deuteronomy 8:3. Ang pangutana ani Bradsok, unsa maibot ipasabot ani Bradsok nga ang tao di man mabuhi sa pagkaon lamang adto man pulong sa Dios. Paliw ko nang patin-aw ni Bradsok. Salamat kay Brad Rodi Casas imong may pangutana doon na kay mga ipasiuna nga mga tudlings kasulatan. Nga nindot sa kayong paminawan, kining Panultihon 29:18, ang nasod nga dili moalagad sa Dios, nasod nga dili mouswang, dili matigayon. Nya bulahan kadtong nagatuman sa balaod sa Dios. So nindot ni Brad Rodi nga ang usa ka nasod nga muhimo sa pagduma sa daghang katawhan. Nya kung isalikway ang pagtuo pagsalig sa Dios o sa gahom sa Dios, kanang nasura magkaguliyang o di makakabot sa tiunay nga gipangita nga kalinaw o kauswakan. Sakto ka Brad Rodi sa pagkutlo ni mo ning teksto ha. Unya kining imong gibasa nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Nganong di man ta mabuhi nga tantinon mabuhi mo kita sa pagkaon. So di ta mabuhi sa pagkaon lamang sa atong nandan, gas, luto, atong parisag tanon kamunggay, buhi na tana. Pero nganong di man mabuhi, nganong di ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Ang buti pasabot ni Jesus o sa balang kasulatan niya na nga ang tao dili lonlon lawas, doon natay kalag na espiritu. Muna si Jesus nagpainumdum nato sa San Mateo 10:28, ayaw kadluki ang makapatay sa lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Kadluki siya nga makalaglag sa inyong kalag o lawas dito sa impyerno. San Mateo 10:28. So, nagisgot si Jesus o kalag. Si San Pablo daring to say, ngayon siya, bisan no na mo'y napulo kalibo ka magtutudlo, Diyutay ra inyong amahan. O ako inyong amahan, tungod nagpakaon ko kaninyo sa espirituhanon nga kalanon. Muna na yun ang atong ingno nato, maganoy radrodi sa kalanon nga dili tinapay lamang. Muna yung San Pablo, gipakaon ko kamo sa kalanon nga espirituhanon. Yaon sa manang kalanon nga espirituhanon, walain, kundi ang pong sa Diyos. O siya mismo, si Jesus. Yung siya, I am the bread of life. Ako ang buhing tinapay sa langit. O ang tinapay nga akong ihatag kanyo, nga akong unod. Ang ilimnon nga akong ihatag kanyo, akong dugo. O katong makakaon sa akong unon, makainom sa akong dugo, ako mapuyo kaniya, siya mapuyo kanako. Kanang tawhana, doon ay kinabuhing walay katapusan.
Nabasa rin nato diya sa San Juan Uluhan 6, tudling 54 ngato 56. I am the living bread. Ako mo ang buhing at tinapay. O ang ipakaon ko kanyo mo akong unod na akong dugo. Mao ni ang kalanon ninyo sa kinabuhing walay katapusan. Muna nga, kanang matanga sa kalanon nga madawat na to. Kinagi sa sakramento. The sacrament is an external sign instituted by Christ that will bestow upon us the grace. Ang sakramento timaan nga makita na si Kristo gyud may nagtukod nga magahatag nato grasya. So mao na ang sakramento sa Eucharistia. Ang gitukod ni Kristo nga mamukaon niya na doon ay kinabuhing walay katapusan. Unya sa Jeremias 15:10, ningon sad si Jeremias, ikaplagan ko ang pulong sa Dios ug ako kining gikaon. So kining pulong sa Dios mo sabot nga tong mabasa sa Sagrada Escritura nga samtang magabasa taniana atong salabutan mahayagan kunon say labing maayo mo say angay dili buhaton ug dili pamulong nato. Mao na nga we have the guide, the scripture. Sa Salmo ni David 119 versikulo 11, akong gihuptan kanunay ang imong pulong o Dios aron ako dili makasa. So I obtain and keep your word, O Lord, that I may not commit sin. So mo na nga muning kalan-una Brad Rudy nga usahay malimtan sa mga tao. Si Teresa Newman nga naghimo siya sakripisyo. Yan sakripisyo nga di na gyud siya mukaon og kalanon. Inom na lag tubig, ya kalawat sa ostiya kada adlaw for 30 years. Gisundan o gipanid-an basig magabihi. Muhabab siya dito sa ilang kusina ba. Wa gyud. Every day ang gikaon the host of the Eucharist, consecrated host, the Eucharist that is Christ. Ug tubig. Yan ikabat siya 30 katuig una pa siya mamatay. So that is a proof nga the Word of God is really food for life, not food really for body, but for our spirit, our soul. Muna ang mga tao kinahanglan makaamgo nga kinahanglan tang maminos pong sa Dios kuno may magwali sa maayong balita. Pagtulunan sa Ginoo, yan ingon ba gyud Ginoo pasag dira kadtong dili batok nato kauban nato. So anyone who preaches the Word of God in consonance with the Spirit of Christ, in agreement with the truth of Christ, largahan na sa Ginoo. Pero muhimo na pagsupak, adi na namay mo. Yung Ginoo. Diyan sa San Juan 3:34, kamo nga akong isuko. Kamo'y mutudlo o magawali sa akong pulong. Iyag yun ang ipamugatan. Kamo nga akong isugo, magawali sa akong mga pulong. Kay si Herodes, doon na di ito'y usa ka Edomian, pero dugay siya sa kining Palestina, diya sa Israel, usa na siya ka sasama higayon pare. Usa ka tuig gitugutan siya siyang kagamhanan. Na magsulob og sinina sa pare, niya muwali. Naon sa man sa pagwali ni Herodes nga, wa man daghang na kay mga tao na nambong sa hawanan siya gingarian. Wa man magwali sa pulong sa Dios. Mga tao na ninggit, pulong sa Dios, pulong sa Dios. Wa gyud patuo si Herodes. Ya siya day giisip man. Igsulob na niya atong iyang sutana. Mulingkod usab sa katuig. So he was unctioned by the authority. Wa man siya magwalis pulong sa Ginoo. Gisagpa sa anghel. Taga ko siyang turno. Ug buhi pa gikaos mga ud. Namatay siya diha. Niya din sa buhat sa mga apostoles, Uluhan 2 tudling 23. Usa ka adlaw nga gitagal si Herodes nagsulob sa biste o nga milingkod siya sa trono sa hukmanan o naghatag pakigpulong sa mga tao. O mga tao misinggit tingog sa Dios. Dili ka nang iya sa tao, pulong sa Dios.
Wa pa to si Herodes, diha gihampak siya sa usa ka anghel sa Ginoo ug tungod kay wa niya ihatag ang himaya sa Dios ug gikaon siya sa mga uod ug nahuno siya ang kinabuhi. Mabasa ni sa Buhat 12 tudling 21-23. Mura nga ang mga tinugyanan sa Ginoo gingnan ni Jesus, gisugo ko kamo pagwali sa akong mga pum. Kamo nga akong sinugo, kamo akong ipili, preach my word. Na sa San Juan 3:34. Si Herodes kay magsulob na to nitong harianon og silbi iyang pagkapare. Naninggit mga tao, pulong sa Dios, ayon ang pulong sa tao. Wa man ba to sagpa sa il tagakod. Gikausood buhi pa hangtod namatay. So it's really heavy and profound message of God that we should engage in the preaching, sharing of the Word of God. We shall honor the dignity of the Word of God. We shall use the Word of God in conversion of people and ourselves. We should not forget that is spiritual food. Muna brother, di nga itong kapambit si mong hindot nga pangutana o napil na natong nitabo ni Herodes nga nangayo mga tao, Word of God, voice of God, Word of God. Wa patuo. Sagpa sa anghel. Kaya salamat brother di rakasan niya ato sa paminawon si Brad John Porca usas mga share sa Bible study John Porca. Kaya salamat Brad Sok og sa atong televiewers og sa sunod labi na diha sa Mabulo na sila si Brad Nulinggo og si Monsignor Pasaren og sa tanan namong kaparian diha sa Mabulo. Nga dito bud sa Basak Lapu-Lapu labi na sa atong og mapuhon magkita ta nguluhan ni Cornelio Amit og labi na si Brad Romeo Dano nga usa sa mga active karon bag-o nga apil sa atong Bible study. So mayong hapon kanyong tanan diha, so og mapuhon kita ta napo sa kung maigsuon diha sa Basak si Aurelio Purca og si kuan yang manghod si kanang Crispina. So di na Purca kay lain naman ang bana. So mayong hapon kanyong tanan. Kini akong pangutana Brad Sok, ako ning isukad tungod kay karong adlaw gisaulog sa simbahang Katoliko ang pista ni San Lorenzo Ruiz sa Manila. Nya dinhi nakasugat kog pangutana nga ingon. Kining pagkamangnalaban ni Kristo wala na may lain. Yang anong dangop pa mong San Lorenzo Ruiz nga si Kristo ang laban sumala sa 1 Timoteo 2:5. Nya may padayon pud sa pag-ingon nga na San Juan 14:6 nga ako ra ang dalan, si Kristo ra mang dalan. Nya anong wagi pamamuong ni Lorenzo o sa mga santos nga mao ra man dalan. Nya gidasunan pag yun og laing teksto das Buhat 4 bersikulo 12 nga ang ngalan rang Kristo mao nay atong sangpiton man ni lain. Unsaon na to ni pagpatinaw ni Berchok labi na niadtong nangutana basin og naminaw siya ning pangutana ha. Salamat kay Brad Jeff Porca si mong may nga pangutana nga pangilin maron ni San Lorenzo Ruiz sa Manila nga sa to siya ka buutan yung kayong Katoliko siyang pagkabatanon alagad sa mga pare isip sa Kristan limpyo sa kumbinto, limpyo sa simbahan pero noon sa bangasa naminyon siya doon na may gipatay nga katsila siya may gipasanginlan doon na may dagang na nanistigos nga siya munang buutan nga mga amigo niya pareng katsila mukpanaw mi ngadto sa Japan kuyog na lang namo kay dinhi lang medyo kan tipion patyon kas mga kini mga katsila din mga sundao nga basilan nimo. So si Lorenzo Ruiz uban ang kawili kabugat siyang kasing-kasing kamingaw nga biyaan niya yang minahal sa kinabuhi ang asawa mga anak. Ug dito gi sa Japan samtang nag-alagad siya isip katikista usa siya sa hidakpan ug mao nga silutan sa kamatayon pero gitanyagan siya ay lagtuon ang Kristo kay mga unahuna na sa mga relihiyon way tinuod nga Kristo ayaw na lang ana ay maluoy minimo kay may pamilya man ka amo ka badad ag kwarta sakay sa sampan barko kapulay ka sa Pilipinas basta imo lang ilimot si Kristo nga dili Ginoo. Dayon si Lorenzo Ruiz
gigugma magay ko sa Ginoo. Nagugma sa kuniya. Tinunay lang, doon ako sa kalibo ka kinabuhi, way bilin ako. Doon ay isugal na kung usa ka kinabuhi, na painubintay no ibi. Pero kung doon ako usa kalibo ka kinabuhi, way bilin ako. Barugan ako nga si Kristo, nagugmas katawhan. Buot nga kitang tanan maluwas pinagi siyang pagpasakit. Gitubos ko niya siyang mahal nga dugo. O sa mahimong paagas kog dugo, tili kumusibog pagtuo. Nitalikod mo lang itong hapon nga nagdaag sumuray. Pagtalikod, sumbalik. Ligid-ligid ang uo ni Lawrence Ruiz. Patay. So ingon niya na ang kaisog sa katao nga gigamhan sa Espiritu Santo. Gigamhan sa pagtuo nga kinabuhi dili raning kalibutanan. Imagine, if I were a man having 1,000 lives, nothing, even one, I will all offer to death just to stand foursquare of my trust and love for my Savior. Gilngi kayang pasalig. Nuna nga, sa ulog na to ang kabayaniho ni Lorenzo Ruiz. O muna nangutana si John Paul Kanamay magkatuliko nga, sige magyapon mo pangadji, ampo, tabangan mo ni Lorenzo Ruiz, laban ninyo. O saray maglalaban. Ono Timoteo 2:5 na ingon, kay usara nga itong malalaban. Taliwala sa Diyos ug tao, si Kristo nga tao, usara. Anong duhaon man ninyo kapin sa duha. Nga itong tubag direktamente na sa Hebreo 9:15. Kadunay usa lamang ka manglalaban, taliwala sa Diyos ug sa tao, sa daan ug bagong tugon, sa pagtubos o pagpaaga sa dugo. With regard to redemption, shedding blood for us, we have only one mediator. That is Christ. With regard to redemption, mahitungod og bahin sa pagpanubos, siya ra ang nagpatiliwala, siya ra ang bugtong tigpatiliwala sa pagpanubos. Pero doon natin daghang maglalaban nga maong mag-aampo. Nasulat sa Biblia, nasa Job 42:8, si ilipas og sibilidad og supar ditsos Ginoo, mayon Ginoo di mi kahatag si mong inyong gipangayo kay kamo magkasasala og dautan. Dangop mo ni Job, resort to one of the saints. Dangop mo bisan usas mga santos nga mo'y moampo. Og si Job ilang giadtong mo'y nagampo para kanila, gihatag si Dios ilang gipangayo. Ginagi ni Job no sa kataong balaan. Nana sa Job 42:8-10. Di mo do klaro nga ang balang kasulatan nagtudlo ka nato nga dunay mga intercessors, mga balaan, mga santos nga makaampo para nato. San Pablo sakay sa barko dunay 236 ka pasahero, bangka nga dako. Ibagyo sila sa makalilisan. O paon nga dagko kaya nag-ampo sa Pablo o gingnan sa Ginoo kadlok. Gingnan niya ang kapitan ay kadlok. Kaya nag-ampo ko mingon ang Diyos way usa nga mawa. Di lang ta mabuwag sa bangka. So giluwas ang mga pasahero sa maong dakong bangka tungos pag-ampo ni San Pablo. So muna nga doon na tayo mga intercessors tig-ampo. Gawas ni Kristo nga usara ka manglalaban pinagis pagpanubos. Kunya ang kanang usara ka dalan, si Kristo ang dalan nga mo'y atong highway from the world to the gate of heaven, usara na dalan ng Kristo. Pero may dili malimtan nga ang matagsakop sa iglesia dalan usab. Asa mabasan sa Buhat 14:22. Gilutos ko kining pundok ni Kristo nga mao ni ang dalan matod pa ni San Pablo. Buhat 14:22. 22:14. Buhat 22:14. Ang iglesia dalan. So ang tanan nga mga sakop sa iglesia nahimo sad nga dalan, gagmayng dalan nga motultol sa mga tao. So that is the fact and written nga si Kristo mao dalan, our highway
road from the world to heaven. Pero doon ay mga gagmayng daan nga mutultol sa mga taong nasa kita tagsa-tagsa nato. May mutang dalan sa kaluwasan para suba. So muna itong tubag sa pangutana ni Brad kining John Porca nga usara ka ngalan, nga ngalan ni Jesus as our Redeemer, maura na ngalan ang gihatag samahan. Pero doon ay mga makatabang sa kaluwasan. Nasa 1 Corinto 11:22. Kaniyo San Pablo sa mga Hudiyo ko, sa mga hintil, magpakahintil ko. Aron sila laing paagi, maluwas ko muban kanila. Nganong nihisgot man San Pablo nga makaluwas siya, ang usar may magluluwas. Meaning as instrument of God, meaning as the user of the word of God, meaning by the testimony of righteousness of life. Then si San Pablo nahimusad nga makaluwas. Matupan niya, aron maluwas ko ang uban. So therefore, ang mga santos, makahimo pagluwas nato as instrument. Ingon nga instrumento sa Diyos. Muna itong tubag sa may pagkutanan ni Brad John Porca. Salamat kay John Porca. Ato sa ibalik sa Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab Bradso. Unya dito lang ko sa kasulatan Bradso din sa Roma 11:12. God is severe to those who are fallen, but kind to you if you continue in His kindness. Istrikto ang Dios ni adtong nangapukan apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Roma 11:12, klaro kayo nga ang Dios istrikto ni adtong nangapukan apan maluluyon sa pang Dios kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Sa Ecclesiastes 5:8, ayaw kamo kahibulong kung makita ninyo nga ang kagamhanan mudaog-daog sa makabus. Ecclesiastes 5:8. O gipanapi sa mga dato ang mga kabus. Mikiyas 6:12. Sa Lucas 6:24, sa maayong balita Biblia, alaot kamo nga mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Sa tod pa, Lucas 6:24, alaot ang mga madato kay nakapahimos naman sa kahayahay. Akong pangutana ani Bradso, kung sa may ibut ipasabot ani Bradso nga alaot naman yung dato nga klaro sila manggiharuhay kay Bradso. Paliw ko og patin-aw ani Bradso. Salamat kayo, Brad Rudy. Katapusan ni mo nisigutan ngayon, Ginoo. Alaot ang mga dato. Ngayon dato, bisag usahan pag-alaot kami mo'y abundas, kalanon o kaharuhay. Dili may alaot. Tingnan mo ta, mga tarungan ng mga dato. Ang ipamugatan sa itong Ginoo nga, kung ang usa ka tao, daghan na kayo sa lapi, that entails also power. Daghan nag-igsapi ang tao, nagkahulugan sa na nga, makasapupo sa siya, mga gahom, nga labaw sa ban. O mo na nga, ang usa ka tao nga, kining doon na na'y gahom, doon na na'y bahandi, a person who is really absolutely somewhat powerful, corrupts also absolutely. Muna nga, ang tao nga mabuhong na sa bahandi o kagahuman, magkanam na siya kalibog, di na siya katultol sa what is sacrifice. Ganun, di naman siya magunaon ng sakripisyo kay gisabak o gisapupo siya sa tuman nga kaharuhay. Lamihan nga pagkaon, mga pagsuroy sa tibok kalibutan, mga nindot nga mga sakinan, nindot nga balay, tananaan niya. Pero malimta niya the word sacrifice. Kana bang magpasakita, bisag dato, pero mahimong maglakaw pa doon nga to sa simbahan o pagsimba. Bisag dato, makigsaw sa mga kabus sa pagkaon, pagpanghatag, kanang ayuda sa mga kabus nga way balay, tagag, puyanan. Para sige mo ni Bishop Uy sa Tagbilaran, nga daghan na kay mga balay ngayong gitukod para sa mga kabus. Nangyayari yung tampo nito mga kabus nga ikapuyan, tabag lang trabaho. Ang atong obispo sa kining Tagbilaran Bohol, Igor Agusan ingon nga, samtang may buhi ta. Matabangan, tas Ginoos pagkalangit sa puyanan nga walay katapusan. Kung ninisiw ta, makapapuyo ta mga tao, mawagi kapuyan. Iyan na isgutan ang account number niya sa bangko. Portin naghanang ng tusod ng kwarta. O guwa sa ganyan
gawiya siyang personal. Tukod ng mga balay, palit ng mga lote, daghang kayong nalipay. Huwasa na nga itong Arsobispo sa Sugbo, yang Ekscelensya Jose Serafia Palma, sa habagatang bahin sa Sugbo, doon ay yuta sa Sibahan, converted to rehabilitations for people who do not have homes. Muna yung makapadato na ito, muna yung pagpanghatag sa mga wa. Pero muna ang alawat ang mga nato, kay dili na sila katultul, Brother Rudy, what sacrifice is. Kung saan man ang pagpasakit, wala. Kay iyahay makayo. Muna nga pagkaon, lamian, di na makautang kamunggay o kining atong subakan o kamay buwan, dili na. Kay naanan na sa lamian kay nga pagkaon. So, dili na siya magunahon na unsa ning pulong nga pagpasakit. Unsa ning pakigtambayayong sa mga nagantos, wala na nila. So, di sila katultol sa dalan sa langit. Muna ay nakapalaot nila, Brother Rudy. Salamat kayo. Kunya, takan patag mga pangutana nga atong mapaminaw sa itong mga kauban. Salamatan ni Brother Rudy Racasa, ang tigsangka, tigsingki, tingno na ito, pagbutiag sa Biblia nga nagsumpakiyay, pero wa di ay iya lang ingon nga, ala, husaya din ninyo. Nya si Brad John Porca, salamat kay John. Nya atong tanawon, kining manungdanong paypaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Paisun balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Atong mga pagampo sad na magpabilin nga malagsikon, maiglawas ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, Brother Dudong Lemso, ayang kapikas ni Dayan, o mga staffer sa Cebu Catholic Television Network. Salamat kayo. Atong pasalamat sa atong Sanupapa nga kanunay nagampo nga ang simbahan kanunay magatubang sa mga suliran sa kalibutan. Ang simbahan magmakanunayon sa pagampo, ang simbahan magtukaw, magkugis kaluwasan pinagi sa misyon. Ang simbahan andam tagana pagpakaon sa mga tao sa sagradong nga sakramento sa Eucharistia o pagpaminaw ni atong mga taong nagdagkong tungkol sa tumang kasakit nga naulipon sa sala pinagi sa sacrament of reconciliation, sakramentos pagkumpisaw. Pasalamat na kay doon ay mga simbahan nato din sa Sugbo, Cebu City, nga doon ay naagya po nagpadayon ng pagpangumpisal liya sa mga pare nga nagalagad Santo Rosario Pares, Cebu City, sa Cathedral,
Nya dito sa Talisay sa Tabunog, Mary's Little Children nga gi chapel nga nagduma si Monsignor Fred Krekenbeck ug mga pare nga wala magkikompetensya sa mga pare sa parokya, pero nagalagad sila sa mga counseling o padayon sa sila sa mga schedule para sa pagpangumpisal sa atong mga kaigsoon. Natural. Ilagay pong i-practice ang social, physical distancing. Aron nga magpadayon nga matuman sa ang protocols, nga disiplina sa atong gobyerno, aron dili mukalat o kining mag-contaminated ang uban kung doon ay career sa sakit ng coronavirus o Delta variant. So mga simbahan kini nga niila nga the sacrament still to be offered to people who need the actual confession. Kaya lagi the sacrament of confession is really instituted by Christ. An external sign instituted by Christ that shall bestow upon us the grace like the sacrament of reconciliation, kanang pagpakumpisal sa pare. Sagrado kay na. Kay tungod sa gahom nga gibili ni Kristo ug dili niya gustong biya kuhaon pagbalik kay wa gamita. So pa siya mugikan pauli sa langit. Nihuyop siya sa mga apostoles, receive the Holy Spirit. Whose sins you shall forgive, they are forgiven. Whose sins you shall retain, they are retained. Gahom yun. Gihuyop niyang Espiritu Santo, dawata ang Espiritu Santo. Sa mga pare, sa mga apostoles, o sa musunod sa mga apostoles, mga pare sa simbahan gitukos Ginoo, dawata ang Espiritu Santo. Bisag kinsang sala ang iyong gipasaylo, napasaylo na. Bisag kinsang sala ang iyong pasaylo, wa sa mong pasaylo. Wa magtiaw sa Kristo. It was really the product or produce from His blood on the cross that this sacrament of reconciliation, ang pagpakumpisal, gitukod na ni Kristo. O sa dili na ito nausikan kay mihong Ginoo, di na nyo ni gamiton, bawiyon ko niya ni. Dili na namuwawi Ginoo, kay di manahatag bawi Ginoo. This is the sacrament. One of the sacraments as the Catholic Church teaches. There are two sacraments for the dead. Baptism and the reconciliation or confession. Kay ang bata nga pa bunyagi, parehanig patay ang iyang kalag, kay pa may grasya nga makasantos. Ako sa katao nga nakasag salang mortal, wa say grasya. Patay ang kahimtang nga kalag no. So, imagine how important this sacrament of reconciliation. Wala ihatag niya sa mga presidente, sa mga duki, mga hari sa kalibutan. Only to the priests. Receive the Holy Spirit, Jesus said. Whose sins you shall forgive, they are forgiven. Whose sins you shall retain, they are retained. Muna kinanglan na ito nga, makaamgo ta, makampo ta, nga mahuman ng pandemya, kaya daghang ngay mahadlok. Muduolog pare, kung pare sa duksat, nga muduol sa mga tao, tungkol sa kining tinagdanay. We shall believe the power of all powers, the presence of Christ. In every sacrament, there is the presence of Christ. We shall not be afraid. Jesus says, don't be afraid. Rely and trust in me. Maigsoon niya uban nato, dohasad ka mga batanon, niya si Jasper Santos, sa mga nagtuon sa Balaang Kasulatan. Brad George Torrefil, sa mga sharer sa atong pulong sa Diyos. Yari ta maglangan atong unahon pagpaminaw si George Torrefil. Dan salamat Bishop, may hapon kanimo niya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers, mga online viewers, na kanunay nga nagsunod niya itong programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong greetings diya sa Pakdaan, Mandawi City, sa si Brad Christopher Andrino, niya si Brad Vicente Inting Badal, nga kanunay sad nga naglantaw. Ya, ang akong pangutan na Bishop, may tungod di sa adlaw nga ipapahulay Bishop. Ako lang ni klaro Bishop, diya sa Exodo 20 ni bersikulo 8 Bishop, nagisgot nga naagi adlaw nga ikapito nga mo'y himuon nga ipapahulay, nya gani gibalaan na sa Genesis 2
kanang adlaw. Pero katong panahon na basok wa pagyoy kalendaryo. Unya sa pag-abot na sa dasog sa panahon na rin na sa mga New Testament mo lagi na nga nahibong ta nganong Sabado man o nganong Saturday man siya ang kanang gipasabot anang mao ikapitong adlaw. Nganong dili man sa Domingo, nganong di man Biyernes niya kinsa may nagbuotan nga kana Sabado na siya. Nya basok mugamit po sila ana kanang sa Osias 2:11 basok kanang niingon nga iyang mga adlaw nga igpapahulay nga katong gipahunong ba niya mga na basok sa tupa daghan diri nga igpapahulay niya iyang nya kung imo na silang cross examinon kanang mga Seventh-day Adventist mo na moingon sila nga lahi ng iyang lahi sa ng akong igpapahulay unya naa na sa Ezekiel 20:12 basok nga nag-ingon po dito ang Ginoo si Jehova nga akong mga adlaw igpapahulay so nasay akong mga adlaw igpapahulay so mga gyapon niya iyang mga sumo na nga mingon sila lahi ng akong lahi ning iyang una ba ya usa may palihog ko reconcile ani basok usa may ipasabot ani basok ug unsa man ning mga adlaw nga kanang gitawag og adlaw igpapahulay sa Osias 2:11 nga gipahunong kining giskutan po sa Ginoo nga akong mga adlaw igpapahulay so may kalainan ani basok kay murag ila man ning distinguish lahi ning iyang lahi sa ning akong palihog ko kung pagpatin-aw ni basok dahang salamat. Doon ay mga mainungdanon nga mga panghitabo nga ang maong adlaw mula sa mga adlaw. Nana sa Sirach 33 City. Ngano man nga doon ay adlaw nga lahi sa mga adlaw mas malaan kay subang mga adlaw. Ang Diyos mo nag-uod. Nga doon ay mga adlaw malaan kay suban nga mga adlaw. Now, ang Diyos doon ay iyang ipapahulay nga gitudlo nato. Kanang nasa na po kasugo. Kanang iyang isgutan ni Brad George Turfield ang Exodus 28:11. Ngayon buhatas anong kadlaw ang imong trabaho, kapito imo nang ipapahulay alang kana. Na unsa may pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo tapad ana. Katong Genesis 2 versikulo 2 ngadto 3 nga gihimo sa Dios ang kalibutan sa unom kadlaw ug si kapito ang ikapito iyang gipahulayan, iyang gibalaan ug iyang gipanalanginan. Pero sa Jewish Encyclopedia, Volume 2, page 206. Nangingon nga, the 6 preceding days and the 7th after 6 working days is a Sabbath. But during the time when God blessed and rested a day, there was no calendar yet. Because the institutionalized calendar came up in the year 4242. Ang minisya niya na, nga katong pagpahulay o pagpanalangin sa Ginoo si kapitong adlaw, way nga antong adlaw, kay, di man ang Egyptian calendar, ni tunghan sa kalibutan, 4,241. Tugkay pa kaniabot ang kalendaryo. O ningon ang Jewish calendar, kadtong ikapitong adlaw, gipanalanginan, gipahulayan sa Ginoo, there is no mention of day. What day? Kaya pa may kalendaryo. O niya, gibungat na ni Kristo nga kanang adlaw yung papahulay nga Sabadong gibantayan sa mga Hudiyo, dili na iya sa Diyos. Kaya ang iya sa mga Hudiyo, wag do kay buhaton bisag unsa. Exodus Kapitulo 20, versikulo 31. Nga, nagingon, nga, way magbuhat bisag unsa, o katong magbuhat, patyon, kon magbuhat. So, ang ipabuhaton sa ating ipapulay. Muna pag abot ni Kristo, diya sa San Juan 5:17-18, gibadlong, gisaway, gigukod si Kristo. Kaya adlaw ipapulay, bakol nga 35 katuig nga bakol, giayo niya. Nya dili lang kay giayo niya. Ang bakol gingnan niya, kanang imong higdaanan, pasaanan na. Supporting sukuwas mga Hudiyo, ang ilag yung gisulti sa Pangulo sa sinagoga. Doon na may unong kadlaw gihatag trabaho ta. Nganong mo trabaho man pagpanambal ni ng adlaw. So suko kayong punuan sa mga Hudiyo Jewish religion. Huwag sa itubag ni Kristo, mo kay bawo karong adlaw. Saturday ha, karong adlaw, ang akong amahan nagbuhat. Huwag ako sa nagbuhat. So klaro, Christ was against the Sabbath of the Jewish people because he said, now, this day, Saturday, my Father does. Likewise,
I myself do something because it is propriety and wholesome to do any good work on the Sabbath. Mura, gibungkag ni Jesus sa Juan 5:18, gibungkag ni Jesus ang adlaw ipapahulay. So sa kasudlanan nga mabuak, dili na mapuslan. O sa kasudlanan nga dugmoko nimo, di na mapuslan. Mao na ang adlaw ipapahulay, gidugmok ni Jesus, dili na mapuslan. Og nagisgot og laing adlaw nga daan na sang adlaw ipapahulay, mao na ipapahulay gitudlo sa Ginoo. Niya gitagna na sa daang tugon sa Leviticus 23:29 nga ang unang adlaw mao labing sulimni sa tanang adlaw. Ang unang adlaw mo labing sulimni nga ipapahulay. The first day is the most solemn Sabbath. That was a prophetical passage, pero sa bagong tugon gitudlo na unsa nang adlaw. Nasa San Mateo 28:1, talitapos ng adlaw ipapahulay nga Sabado. Og mibanag-banag na ang kahayag sa unang adlaw pagkabanhaw ni Kristo. Nagpasabot nga kanang unang adlaw pagkabanhaw ni Kristo, mo ipuli niya itong talitapos na nga adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Saan ang mga adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo? Kang Moises na. Nasa 2 Kronikas 8, 12:8. Si Moises mo'y nagpili unsang adlaw ang ipapahulay. Si Moises mo'y nagpaod sa mga bugat nga tulumanon sa adlaw ipapahulay. Way magbuhat bisag unsa. Kung mangahoy ka kay maglungag, mahimong patyon ka. Kung ang imong baka mahug sa lugot, di nimo kuhaon basta adlaw nga Sabado. That Christ not only negated but defied. Nga naman, nasa San Lucas 13, 12:13. May usa ka babae nga nasakit 18 ka tuig, kanser. Niyuko na yung lawa sa iyang agtang, dapat na sa yuta. Giayon ni Jesus, adlaw Sabado. Ya suku kayong punuan sa mga Hudiyo. Muna yung yun, unong ka adlaw, ganong manambal maning adlaw. Muna niyon si Jesus, dili supak sa balaod ang pagbuhat ng mayo sa adlaw ipapahulay. Hiki mo ba ni Kristong usa ka example, tanawa sa templo ninyo. Templo 12:5. Nga usa ka pare o mga pare naglapas sa adlaw ipapahulay, wa sila magkasa. Ngano magkasaman? Kung ang usa ka balaod gipahunong, dili nakakasa kon maghimo kaniya na. Ungo nang ginganlan nato og the word of God telling us the cessation of the Sabbath of the Jewish people. Asa na basa? Oseas 2:11. Oseas kapitulo 2 versikulo 11. Ka pahunungon ko ang iyang igpapahulay. Kung nun ay buot pasabot nga doon ay laing igpapahulay nga gipahunong, di mo din proof na sa nagsulti niya na nga doon ay laing igpapahulay nga gipahunong. Kung dili na sa badway on sa mga adlaw, name it and prove from the Bible that it is another day than the Sabbath day of the Jewish people. You cannot. Kaya gitumong sa Ginoo, igpapahulay nga walay nakatuman. Nehemias 9:13 ngadto sa Nehemias 13:8 ngadto sa 9. Bisan ang inyong ginikanan, wa makatuman sa igpapahulay. Ezekiel 20 versikulo 20-21, bisan ang mga kabataan ninyo, mga batanon wala katuman. So mo nang adlaw ang ipapahulay nga gipahunong. Way lain be magtudlo ka. Do na bay ningon Ginoo, nay binuwan nga ipapahulay gipahunong nako. Nay tinuig nga ipapahulay gipahunong nako. Wal di ka kabasana. Do not invent anything in your mind because you are contradicting to the word of God. Ang gipahunong sa Ginoo, ipapahulay. Ano sa atong Ginoo gigukod? Ang atong Ginoo gifailan og kaso, death penalty on the cross because of that. Muna nga ningon si Jesus nga dunay adlaw. Kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, karang Jose o Jesus mo naman. Kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, di na makisgot og laing adlaw. Hebreo 4:8. Nagisgot naglaing adlaw kung Sabado lang gyapon, nagisgot mo ra gyapon adlaw. So mga igsoon mo na nga si San Pedro ni klaro nato.
Matod pa San Pedro, kay nakaangkon kitag bag-ong kinabuhi. Usa ka paglaom nga di matarog. Pinagi sa adlaw sa pagabanaw ni Jesus. Unsa ditabo sa adlaw pagabanaw ni Jesus, gihatagan tag bag-ong kinabuhi. Paglaom nga di matarog. Unsa man ang adlaw pagabanaw ni Jesus? Domingo. And the best interpreter of the scripture on that matter are the disciples of Christ. Tanawa ra mga apostoles. Buhat 20, versikulo 16 ngadto sa 26. Kada unang adlaw semana Domingo, magtigom sila pagsimba sa Ginoo. Usually ang ilabi ang pagtigom nga sinimana sa wapaning Domingo sa paganaw, Sabado man. Wala, dili na Sabado. Buhat 16, 1 Corinto 16, kada unang adlaw semana nagtigom kami. Buhat 27 si San Pablo respecting and he celebrated the Eucharist Sunday. So muna mga kahigsunan nga muguwa ng pangutana na kung dili kining ang Sabado nga Saturday nga ikapuhulay sa mga Diyo kung kana nagpabilin nga gibantayan sa mga apostoles. Usa ra gyud ka pangutana. Usak pangutana, usasad katubag. Asa mabasa sa Biblia. Nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nga nagpahulay sa Saturday. Words of meaning. O nagpahulay, pangitaon nagpahulay. O Sabado, pangitaon ni word nga Sabado. Nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nga nagpahulay pa og Saturday after resurrection. You cannot find that. Because Sunday, the Lord's resurrection day, was the day and always the day of Christians to observe, worship. Ang atong tulumanon sa Domingo, mo man nga gidid ang tapag buhat o mabugat nga trabaho, pero o emergency gitugutan ta. Mura nga atong tubag sa pangutana ni Brad George Tortilla, ginanglan mo yung tubag nga doon natay kanang nga tag-sequence and found the Bible as we say, kay dili matakatuhuan na o dili na to prubahan sa Biblia nga naa day mabasa nga the first day is the most solemn Sabbath. Leviticus 23:10. Kunya niya man si Brother Jasper Santos ato sang paminaw. So daghang salamat kanimo Brother Sok no. Magsuon ako din si Brother Jasper usa ka member sa Catholic Faith Defender sa Lapu-Lapu chapter o kanang first time din ako magsuon nga mag-guest ni ning studio o I think I would like to thank sa mga nag-invite na ko nini sa kaning opportunity kay it's a very rare opportunity magsuon o greetings din ako sa mga kaubanan ako da sa Lapu-Lapu mga CFD apologies o sa dia sa sa mga programa nga kini ang buhing pagtuo o kanang og sa uban pa so Brother Sok ani akong pangutana nga usa na ko na nakuha sa mga Baptist kaning giingon diri sa Juan 6:39 to 40 Badsok nga giingon diri nga kini ang mao ang kabubuton sa pagdala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako inoon pagabanhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makita sa anak umutuo kaniyang kabaton sa kinabuhing walay katapusan og banhaw ko sila sa katapusang adlaw. So ang conclusion ni ang conclusion sa mga Baptist ani Brother Sok nga katong mga nagtuo niya kanang dili ako dito siya mapukan kay ingon man diri banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw kay ang ilang kan diri nga ilang gisud diri ang proposition nila nga kanang doctrine nga once saved always saved nga once gitawag na ko sa Ginoong Kristo you are always saved na sumi dili na jud ka mapukan nga ingon pa diya sa San Juan 20:27 to 28 nga my sheep listen to my voice and no one can snatch them out from my hand so may dili na jud ka makuha sa kamot sa Ginoo kay kawan kanang usago kasi mga kawan niya kung makuha ta sa kuan sa binakinsa o sa salaman pasabot day nga ang Ginoo dili ko no may magbalantay kay ang Ginoo may magbalantay mamatod pa diya sa Juan 10 versikulo 10 nya ingon pag diya sa Hebreo 13 versikulo 5 may igsuon nga ingon na ang Ginoo nga I will never leave you nor forsake you so may di jud ka biyaan sa Ginoo may igsuon
Brad-sok mga ilang kuan nga ang Ginoo di ko mo biya nimo bisag unsa pa ka makasala gani ingon magila sa 2 Timoteo 2:13 nga even if we are faithless, He's still faithful because He cannot deny Himself. So meaning bisag faithless ta bisag wala ta niya, faithful gyud ang Ginoo. So ilang conclusion ri luwas jud kuno ta. Ingon pa diya sa Roma 8:29-30 nga sa sinugdan pa lang tinawag na kuno kita daan sa diya pa lang sa kanang kuan marag dinawag ta gi-glorify ta kwanta nya moto diya pa lang daan may so kanang Brad-sok nga kuan kuno ta kanang aduna na kuno security atong kaluwasan. So mo na may sa therefore once saved always saved. So sa atong tubag ani brother so ang dito na itong tubag na sa Judas 1:5. Ngayon na Ginoo, dihay mga tao nga kanhi akong giluwas. Pero akong gilaglag kay wa magpadayon. Ngano nga ang tao makahimo sa dili pagpadayon? Tungod sa naisuwat sa Sirach 15:14. Ang tao gitagan sa Dios og salabutan, makaila sa maayong dautan, ug gitagan og kabubuton nga gawas nun nga makapili siya siyang gusto. So, mo na nga ang kalibutan kita mamantatob sa ni Kristo gilibutan sa tas mga pagsulay, mga pagtintal o doon ay uban nga nangapuka na sa 2 Timoteo 1:11 nga to sa unahan nga sa mas kahoy nga giuyog sa mga pagsulay doon ay uban nga taga. O saan nga kining kanang gipasalig sa Ginoo nga ang nagatuo kaniya maluwas. Mayong timan-an nga kanang pagtuo nga gisgutan nga makaluwas. Kaluwasan yun. Gisulti na ni Santiago Uluhan 2 Tudling 14:17 nga mingon si Santiago. Ang pagtuo ba lamang makaluwas? Dili gayon. Ang pagtuo ubanan sa maing buhat aron ka maluwas. Ang pagtuo sa Santiago 2 sigapon 24-26 duha pagtuo nga patay ug pagtuo nga buhi. Ug pagtuo nga buhi inubanan sa buhat. Ug kadtong pagtuong patay way buhat. Ug mao ning satanic faith. Santiago 2:19 ang yawa nagtuog Dios nagkurog pa gani pero dili mabuhat. Ora nga ang atong pagtuo ubanan ginato sa mga buhat, paglikay sa okasyon sa sala, mga pag-ampo, pagtuman sa sugo sa Dios. Kay pakigbisugan man ni nato ang kaluwasan. Di mo tamingon luwas na ko humanan ni daan. Ang Filipos 2:12 na ingon, work out your salvation with fear and trembling. Pakigbisugi pagbuhat ang imong kaluwasan uban ng kahadlok o pagkurog. Ang pagtuo at onset magkaluwasan na nasa 1 Pedro 1:9. Ngayon San Pedro, ang utlanan sa imong pagtuo magkaluwas sa kanan. Pero sa Ezekiel 18:27 nag-ingon san, maluwas bang makasasala o kung iyang biyaan ang tanan niya mga sala, magtuman sa mga sugo, di ba nato? Magtuman sa mga sugo, magbuhat maayo, kanan tawhan na nakaluwas yung kalan. So combine nun ginaduha. Ang pagtuo, dili makaluwas kung pagtuo lamang. Kuyugan yun sa pagtuman sa sugo, paglikay sa sala, pagbuhat og maayo, pagampo kanunay, pagbasa sa pulong sa Dios. Muna nga, ang gingon nga tuo lang, luwas ka na, doktrina na satanic paradigm. Ang mga panghuna-huna ni Satanas, tuo lang ay pagbuhat. Muna nga umingon kay tag tuo lang way buhat. Doktrina na siyawa. Pero kang Kristo, ang pagtuo ba na sa buhat? Na San Juan 14:12, kadtong nagatuo ka na ako magabuhat sa akong gibuhat. Masa gibuhat ni Kristo, San Juan 6:38, nagatuman ko sa sugo, nagatuman ko sa kabubuton sa akong amahan. Muna magkuyog yan ang pagtuo, pagtuman. Di mo do, kining giladlad pag-ayaw ni Jasper Santos nga tuo lang ka niya, wala kay buhat. Niyag pasaligan kas Ginoo nga, once saved, always saved. The truth of the matter, the outpouring of the grace of salvation, always non-cessation.
gipauwa na sa Ginoo wayo nungunong pero ang tao mana sa 1 Corinto 10:34 ningon si San Pablo, magmatngon ka nga sa imong pagbarog ug sa imong pagsalig kay tingali mapukan ka, malukapa ka kay wala ka makamatikod sa mga laang nga giandam ni Satanas kanimo. So muna kinadayag 21:27, why makasuod sa langit nga dunay gamayng buling ug pamakak. So di mo do careful ta, mabinantayon ta ug kinahanglan tuuan nato ang Biblia kay si Kristo may nagsulti. Ginoo ningon tong batan-ong litaw, so akong buhaton para malangit ko. Wa maglangan si Kristo pagtubag. Kung gusto kang malangit, tumana ang mga sugo sa Dios. Wa mingon si Jesus tuo lamang, wa mayong lamang. Kay ang tinun-an niya nga si Santiago nangingon, makaluwas ba ang pagtuo lamang? Dili gayon. Apan maluwas ang tao, ang pagtuo ubanan sa may buhat maluwas. Niya pakigbisugan gyud sa paglikay sa sala, pagampo kanunay, pagbuhat umayo o paglikay gyud kanunay sa okasyon sa sala. Mo na maka-preserve nato, makapalumtan nato sa atong tuyo nga makadangat as kaluwasan. Mo na dong Jasper. Naho tay pagtuo niya dito maningo ha, kumpiyansa ta. Matod pa San Pablo lukapa ta. We have to be very careful and stick upon ourselves the discipline of prayer, avoid the occasion of sin, commandments of the Lord, and also the apostolic work. Yan pa kay gisgutan nga kadtong mga pinili og tinawag nga gipili ng daan, gibalaan ng daan, gimaya ng daan kadto ng mga chosen ones like Mother Mary. Pili ng daan, gitawag ng daan. Para sa Zacarias, si Jeremias, dito pagkastiyan sa mga inahan, gibalaan tanaka. So, these are the ones chosen of a very special mission and very special grace also upon them. Pero, in justice and the will of God, all of us are called by God to become holy and to be candidate to go to heaven. Pero not by faith alone, because Satan teaches only believe and you will be saved even without good work. And the Lord said, no. If you are true followers, you do follow me, obey my commandments. Dili kay tuo lang, obey the commandments matulpas Ginoo. Ngayon ni abdantas panahon, salamat kay ta sa atong mga kaubanan, sila si uban nato si Dennis Abarquez, Carlo Badenas, walang ron mo kuyog sa pangutana, si John Porca, o si Brad Rudy Racasa, George Torrefil, o si Brad Jasper Santos. Salamat kayo. Tagbo tapo ni nga itong tulumanon nga itong katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin ka na ito. Tagbo tapo ni nga itong tulumanon. God bless us.